Kasi tatanungin ng investor, oh, are you planning to invest in the Philippines? In what investment areas? Tapos biglang narinig yung sagot dun sa Australian media. Which means, hindi mo kailangan maggera kung gusto tayong tikisin ng China. Trade lang, bagsak ang ekonomiya natin. Hindi nga tayo nagtatayo ng reclamation na ginagawa ng China at merong mga airstrip at lahat. Meron naman tayong Sierra Madre. Pero yung growth na yan has to be measured on a quarterly basis. So hindi ibig sabihin yung growth na yan ay pataas ng pataas. Yung growth na yan ay pwedeng bumaba kung ang mga policies natin ay hindi magkakatugma. So mahirap yun kasi tatanungin ng investor, oh, are you planning to invest in the Philippines? In what investment areas? Tapos biglang narinig yung sagot dun sa Australian media. 'Di ba? Narinig yung presidente pala ng Pilipinas medyo may kahinaan at hindi makakakommit. 'Di ba? So these are all some total of reasons why sandali, maghintay muna ako. So anong hihintayin? With that charter change, hihintayin nila papasaba sa Senado. So na-delay. Okay, recess nila ngayon. Ang balik na niyan ay April na. O, kung hihintayin nila yung charter change, hihintayin nila yung itong nangyayari sa South China Sea, matatagalan yan. Perfect example, ang China used to be the number 1 tourist visitors of the Philippines. Hindi na ngayon. Ang trade natin sa China, mas mataas ang ating importation kisa sa exportation ng ating produkto. Which means, hindi mo kailangan maggera kung gusto tayong tikisin ng China. Trade lang, bagsak ang ekonomiya natin. So yung mga ganyang mixed signals in order to be the lapdog of the United States in the country and globally, medyo hindi maganda yan. Kasi yung pagpapaikot sa kanya, dinala siya sa Australia, magkakaroon ng triumvirate meeting ang Japan, US at Pilipinas sa dadating na April, pupunta na naman siya sa US. I mean, all these signs, you're practically towing the line of the United States. Kung saan ako padalhin, I will talk about democracy, rule-based system. So parang ikaw yung nagiging mensahero ng Amerika. Sandali lang. Yes. May problema sa Pilipinas. Nagugutom tayo. Tama po, ma'am. Masasabi ba natin na, si Carlo po ito, masasabi ba natin na lumala itong tensyon sa West Philippine Sea dahil kagagawan din natin? Self-inflicted po. Well, alam mo, Carlo, dalawang bagay, no? Una, madali naman tumawag na may rotational. Di ba? O magdadala kami ng supply. Tawag mo lang. Pwede ba? Pre-passage. Ang sinasabi nila, ba't kailangan ganun? Respeto lang. Di ba? Papadala kami. Yung pagpapadala, nakita naman natin ng optics. Malaking vapor ang China, maliit na vapor tayo. So, kung magkakasadsaran, sino maaalsan ng pintura? Yung malaki o yung maliit? Makikita natin in several videos na kinuna ng mga independent media sources, international sources, makikita mo kung sino yung lumalapit at sino yung bumubunggo. Pangatlo, yung Sierra Madre, supposedly rotational ng supply ng pagkain, siguro kaya nagkakabungguan kasi wala nagsasabi na yung Sierra Madre nakapako na yun sa seabed natin. Na meron na dong command center manned by the Americans. So, hindi nga tayo nagtatayo ng reclamation na ginagawa ng China at merong mga airstrip at lahat. Meron naman tayong Sierra Madre na kunyari ay sira-sirang vapor, pero technically sa loob, makikita mo it's a the complement of what needs to be a listening and seeing post. Oo. Ay naandon. So,
Kaya mahirap kasi both sides hindi naman nagsasabi ng totoo. Again, alam ko magiging negative na naman yung sasabihin, pero kung gusto natin ng kapayapaan, ba't ba hindi mag-agree? Ito yung mga tools. Mag-agree tayo, o China, ito yung mga tools. O yung dun sa pangingisda, di ba nagawa yun ni President Duterte? Sinabi lang niya, pangisdain mo ang aking mangingisda. Inalaw naman ng China. So, nothing can be, there is no worst situation if both parties will talk. Yes. Yung sincere effort na, pwede ba ito? Mag-agree kayo. Kung hindi kaya, yung sinasabi nga nila, yung agreement sa ASEAN, masyado daw pro-China. So, let's work. Yung sinabi naman ni Presidente, at several levels ginagawa niya. Kung at several levels ginagawa niya, why will you even mention an existential threat? Diba? Parang yung existential threat, doon na ako na-alarm. Kasi anything can be existential. Yes. Ma'am, at saka, ano sa tingin niyo yung tinatahak ngayon ng foreign policy ng ating pamahalaan? Kasi sabi niya dati na independent friends to all, enemy to none. Ngayon po, we are very inclined na doon sa taga-West. Mababawi pa ba yan, ma'am? Ano pa yung suggestion niyo po? Kung tsaka yung mismong kapitbahay natin, parang hindi rin masyadong sumasang-ayon doon sa foreign policy. Alam mo, Admar Carlo, doon sa tanong ni Carlo, mababawi pa ba? Oo naman, dahil you are a nation, di ba? An Asian for Asians. At titingnan natin sa kasalukuyang ikot ng mundo, we are in the Asian century. Kaya yung ebb, yung rise and fall ng nations, katulad nga ng sinabi, siguro tapos na yung American power. Pagdating mo sa Asia, naandyan ang China, naandyan si Russia, si Putin, nanalo na naman ng another term. So kung titingnan mo, balik uli ako doon sa sinabi ko, tatlo lamang ang geopolitical powers, US, China, and Russia. Ang China at Russia, gusto nila mag-tandem sila against the US. Hindi lang yan bago. Kasi ang US parating pivot ng pivot. Nag-pivot sa Russia noon si Gorbachev at Perestroika ay nakilala natin. Pumunta sila, pabor sila sa Russia. Pinapunta nila ang American consultants, political consultants para tulungan si Yeltsin. Pabor sila doon dahil demokrasya. Noong nag-pivot sila sa China, noong nagkaroon ng Tiananmen Massacre, kasi pinapakita, hindi kayo dapat ganyan, dapat demokrasya. So nagpipivot sila. Yung pivot nila sa Asia, doon tayo medyo natamaan kasi yung desisyon ng Senado nung 8th Congress, napakahalaga yun. Kasi yun yung taon na under American bases ang Pilipinas, pero pinabayaan natin. Hindi tayo. Yung course of nature, sumabog ang Pinatubo, nagtakbuhan sila. Pinatubo lang yun, Anong nangyari sa atin? 'Di ba? Tayo mismo, tayo ang tumayo at ginawa natin ang dapat. Pero ngayon, dahil may EDCA ka na almost 9 sa buong Pilipinas, talaga magnet tayo. Gusto ba natin yun? Paano yung susunod na salinlahi? The next generations will bear the burden of this administration's decision to welcome back bases? Parang maling-mali naman yun. Kasi kung titingnan natin ang ating geography, mas malapit tayo sa China Kapitbahay nga, di ba? Market nga, di ba? So bakit tayo sumasaliga sa isang bansang naandun across the Atlantic? Yes. Samantalang nandito ang China at pwede naman tayong mag-usap. Alam mo, ang napakahalaga dito, Admar at saka Carlo, yung pag-uusap. Yung, hindi ko alam kung kaya bang tawagan ng Pangulo si President Xi Jinping o through channels. Kasi yung mga ganun, personal yun Kaya, at ang isa pang napakahalaga, magkakaroon ng eleksyon ng Amerika. Yes.
At sa lahat na surveys ko nakikita, si Trump ang nangunguna. Si Trump, siguro ma'am, nakumpara. Nakumpara siguro ma'am yung pamumuno. Parang kagaya din ngayon, nakumpara yung pamumuno din sa past administration sa ngayon. Kaya yung clamor, parang bumabalik ulit doon. Oo, tama ka doon. Kasi parang si Trump kasi internal eh. Ibabalik mga sundalo, tatapusin niya ang Afghanistan, tatapusin niya yung ayaw niyang maging pulis. Global police. Itong si Biden, gusto niya global police siya. Kung saan may kaguluhan, andun siya. Umaayos ba yung kaguluhan? Lalo lumalala. Diba? I think a perfect example is Israel and Hamas. How do you resolve that problem? Mahirap. Dahil ang dami nang namatay, kahit mga bata kasama. Sa world opinion, ang US hindi kagustuhan dahil sa nangyari sa yung track record nila sa interference in internal matters. Kasi nga, they consider themselves as the global cup. Ngayon tayo alipin sa gigilid ng global cup Napakahirap naman nun kasi parang itinabi mo yung pinaglaban natin at binoto ng Senado, ha? The Senate is the treaty ratifying body. Pero sa pag-assume ni President Marcos Jr., kaagad na wala yun. So, at kaagad na open lahat. Anything na kailangan ng Amerikano, let me know. So, parang ako naman, sandali lang, kung hindi ka proud sa pagiging Pilipino, isipin mo naman yung bansa mo.